cringiest na steps na ginawa nyo para sa taong gusto nyo? Ako yung simpleng akbay lang. Yung alam mo yung dating galaw, uungat yung ganyan. Gaganyan ka ba, Dio? Di ba? May nag-flashback kasi sa akin. Yan. May pahabol pa yun. Sabi ko, lapit ako. Sabi ko, sakit ng ulo ko. Pwede mo pasandan ng ulo. Ay, ba? Ganun. Nilalamig ka ba? Gusto mo yakapin kita? Ganun ako. And you're watching Tropa Talks. Oh, intro ka. What's up mga G? Pagod na mag-intro. Pangatlong intro na natin to. Ikaw nga, Mos. What's up sa inyo mga G? Yan. Yan, wow, pwede na siya mag-intro. February ngayon. February ba ngayon? Singit mo na lang yan. February ngayon and anong usapan natin? Pag-ibig. Pag-ibig ba? Dahil syempre panahon na naman ng pag-ibig. Tama. Yan. Ito ba yung Ibig na, yan. Kasi nga may nabasa nga ako nung nakaraan. Akala mo di pa nila narinig. Hindi ba ito narinig? Single era pa ba? Or karma na? Uy. Kasi lahat daw kami dito sa couch na ito ay single. Ako din. Hindi. Oy. Gusto mo? Sure. Pag ikaw sinumbong. Susumbong ako. Suntok ka diba? So, ikaw single ka, di ba? Part pa ulit. Hindi nila alam eh. Ilang years ka lang single? 6 or 7? 6 or 7. Ikaw, Mos? Magto 2 years na, Mos? Uy, fresh na fresh! Body. Fresh na fresh parang ikaw. Roar. And then, anyways, today is, hindi pala. Yung, habang pinapanood nyo to, it's actually February. Yep. Hopefully. I mean, it's uploaded on February. So, kung pinapanood nyo to, ang topic natin for this episode is about love. Love. Joy. Hope. Shout out. And then, since magpe-February nga, ay magva-Valentine's Day. Yes. Ano yung mga interesting na galawang manliligaw nyo? Yan. Ayan na. Steve, sagutin mo Steve. So, yung kanina sinasabi ko. Hindi, joke lang. Sa akin kasi, syempre, gaya nga sabi ko kanina. Kunwari nga, sa circle of friends mo, or sabi natin kakilala mo, and may mga kaibigan kayo. Para sa akin, tatanungin ko sa kaibigan ko na, tanungin mo kung ano yung paborito niyang ganito, ganyan. Aba. Or kung hindi naman, mano-mano mo na. Parang dala ka ng bulaklak, then chocolate, mga ganito ganyan, teddy bear, mga usual na bigayan mo sa Pero, Shout out, Teddy. Yes. Pero, para sa akin, kung may isip ko, hindi na ako magtatanong, straight na ako sabihin ko na, parang, ayayin ko siya, kain tayo. Tapos sabihin mo na parang wala lang. Parang ganito ganyan. Tapos, Ilang taon ko yan? Hindi ko rin alam eh. Recently lang na. Basta ganun. Tapos biglang out of nowhere, may dala ka palang bulaklak. Yo. Aba. Diba? Surprise. The lover boy era ni Steve. Grabe. Aba. Mga ganun. High school ka niyan, high school. Ako? Niligawan ko? 5 months ako nung ligaw, buddy. 5 months? Oo, buddy. 5 months Wait, naman. matagal ba yung 5 months? Oo. Sa pandiligaw? Hindi naman. Depende kasi sa babae. Hindi mo kasi mababase yun sa sa haba ng panliligaw mo. Kasi kung determinado ka talagang mapasagot yung babae, ay yung nililigawan mo, sabihin natin, talagang maghihintay ka. Yes, kaya nga ako nagtiis, buddy. 5 months yun. Kasi kasama yan sa proseso ng panliligaw eh. Talagang darating kasi sa point minsan na mapapagod ka manligaw. Pero kung talagang gusto mo yung babae, paglalaban mo kahit pagod ka na. Sagot. Ayun, siya na sumagot ng Sorry man. Dahil nga, tama naman. Kung gusto mo yung babae, syempre, kahit ilang years, meron pa nga akong kilala, 2 years ng ligaw eh. Uy, di yan yung pinag-uusapan natin, ang tanong. Oo nga, pero yun nga ito yung discussion ko. Yung sa 5 months na yun, lumalabas kami, kumakain, and syempre, may surprise na flowers. Aba. May kasamang teddy bear, chocolate. Uso pala yun, Ted. May kasama uso yung dati mama yun. chup-chup. 2017 yata, ganun yung, yun, 2017 yung ligaw ko. Nung ligaw ako dun. And, Nandito ka na. oo nga. Okay. 17 o 18. And then, yun nga, sa dito say,
nag-break kami. Aba. Pero yun, at least ngayon yung buhay niya is okay naman na. Mm. Ayun nga, yung pangliligaw yun. Tuloy nyo lang. Ikaw na nga. Kala mo, ay, Si Francis, hindi nang nililigaw yun. Babae nang nililigaw sa kanya. Tama yun, tama. actually, may kwento ako about dyan eh. At alam ng mga nakakilala sa akin siguro doon nung high school ako. Doon, kasi meron kami paging system sa school. Parang ding 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 ding. Tama. Pinatawag ako noon, pinapunta ako sa garden. Tapos, may nakarana sa akin noon. Wow. Shoutout sa'yo. May asawa na ngayon. Ay, wala ba? Huwag na tayo magbanggit ng names. Pero, nangyari yun. Pero, yeah, yung mga galawang high school na pangliligaw. GM. Kasi, yung crush ko noon, nagpo-perform yan, kumakanta. Oh, tumatumbling daw. Di naman. Ay, kumakanta pala, sorry. Bago lang ako sa high school namin nun. So, hindi pa ako pinagpa-perform. Hindi, sa Pinas pa to eh. High school. And then, ang ginawa ko noon, hindi ka alam kung ano sinasabi ko. Hindi kasi, marami akong pwede kwento. Kasi ito rin ako, yung pag-usapan natin namin noon ni Genesis, yung pagkukuha ng number, gano'n. Kasi meron akong kinuha, yun din, same person, kinuha ko yung number. Sinalubong ko sa hallway, buddy. Actually, get your number. apat tayo dun, buddy. Sa kotse tayo nung pauwi. Sorry na, wala. Tapos, yun. Hindi binigay. Pero nakuha ko rin naman after a few attempts. Ilan yun? Ilan? Na alin? Estimate mo, yung attempts mo. Ilan yun? Ilang beses mo siyang ginawa? Bago mo Hindi makuha? kasi, since bago lang ako sa school nun, wala talagang nakakilala sa akin. Makapal lang yung mukha ko. Lata. Pero after a while kasi, kumbaga parang I gain my Confidence. name sa school. Oo. Yung parang, kumbaga nagkaroon ako ng pangalan sa school. So, Pumutok yung pangalan niya sa school. Bida-bida kasi talaga ako. Ever since nung high school, bida-bida. So, I think yun yung reason. Nung nakilala, tsaka niya binigay. And then, pero hindi ako nakakapag-perform nga. And, I think, hindi, gusto ko lang i-share siguro yung, kasi wala akong ma-i-share masyado, hindi man totally naligaw. Nag-perform sila concert, and then after nun, Kailan yung leg? sorry. Yung kape kasi. Pangalawa na. Binigyan ko ng rose. Siyempre, high school, buddy. Mahal pa ang bulaklak, di ba? Alam niyo naman yung diskartihan natin. I think isa lang nun. Oo, like isang rose lang. And then, what happened is, strict kasi yung parents. So, after the concert, binigay ko yung flowers. Tinanggap naman at nag-thank you, ganun. And then, strict na yung parents, buddy. Principal. After ng mga pangyayari na yun, nakita ko na lang yung rose. Nasa basurahan na, buddy. Oo, pero masakit, pero gets mo naman, alam mo yung ganun. Umiyak ko nun. Siguro. Medyo siguro. Yeah, hindi siya ligaw attempt eh. It's more of galawang, parang paramdam kay crush. Ganun. Yeah. Para sa akin, ang nasabi mo dun, you win some, you lose some talaga. Yan. Pero speaking of, kasi sabi nyo kanina, kung talagang gusto mo yung babae, pupursue mo. Ay, kung talagang gusto mo yung nililigawan, pupursue mo kahit ano katagal. Ano yung standards nyo when it comes to dun sa worth it na tao? Ay, ano doon? All in ako. To take time. Diba? Like, ano yung klase ng tao na tingin mo kaya mong ligawan kahit gano'ng katagal? Sa akin, makikita mo rin kasi yan eh. Like, kung kunwari, parang kasi kung nakakasama mo siya, kunwari, sabihin natin, kakasya mo ganito ganyan. Or nakakahalubilo mo sa araw-araw, mga ganito ganyang bagay, mga kaibigan mo, ganito ganyan. Makikita mo talaga kung ano. Hindi, pero specifically, like if you can give a description of a person na kaya mong ligawan kahit gaano katagal, ano siya? Or, anong klaseng tao siya? Ang tam. Siguro binimi ka. Tao na talaga yung binanggit eh. Hindi, Like personality-wise. Personality-wise, siguro makikita mong sobrang makakabayad mo siya agad-agad. Like, parang may isip mo na, ito na yung parang... Di ba masama yun? Yung Kasi kung madali mo siya makavibe, di ba posibleng madali siya makavibe ng iba? Hindi naman. Kasi, kung trip ka din niya, ba't pa siya mag ng iba? Parang,
Actually, Di mo sure. Gagayin ko si boss. kasi ko lang, hindi. Actually, may nabasa kasi ako. How you Ano, met masama ka na lang. how you met somebody is how you lose them. How you meet Hindi kita. yun nga eh. How you meet somebody is also the way you can lose them. Elaborate. Kunwari, na-meet mo yung tao kasi sobrang bait mo sa kanya tapos syempre sobrang kanya, like malapitin sa tao, ganun. May possibility din na makamit siya in the future ng kagaya mo. Kunwari, sobrang bait. Tapos dahil malapitin nga siya sa tao, hindi posible din na malus mo siya in that way. Pwede ka sa akin. Kumuha ka ba ng ano? Yeah. Then Inspiration. Oh, I get it. I think that pero kasi part yun ng ano eh. Part yun ng pakikipag-socialize ng tao. Yung maka-vibe, jowa ko masugi sa tao. yung maka-vibe madali yan eh. Pero kung yun lang hinahanap mo sa isang relasyon, huwag ka muna pumasok sa relasyon. Kasi hindi forever and hindi araw-araw magka-vibe kayo. Totoo. Merong araw na magsusuntukan kayo. Totoo. Try mo? Hindi. Makasuhan to. Hindi, joke Idol lang. mo. Uy, Personality-wise nga. Yun nga, siguro, personality din niya. Kung makikita mo talaga na, parang, yung mga type mo na personality, parang, Ano nga? Like, specific for you. Ano yan? specific. simpleng tao. Oo. Ano lang kasi, simple, mabait, ganun. Parang, pala kaibigan. Ganun. Siguro yun yung mga... Family-oriented. Oh, yeah. Okay, ka, boss. Hindi, I think parehas tayo. Kasi yun ang simple lang. Kung simpleng kang tao din, siyempre yun din naman hinahanap mo sa ibang bagay. Sa tao. Depende na lang kung maarte ka sa babae. Kunyari, high standard ka talaga. Kunyari, gusto mo, ganito ka ganda, ganyang gumalaw, ganyan, pera, ganyan. May ganun kasi. Yan, siguro, Actually, siguro. may sagot ako sa ganyan. Kasi, hindi ko naman binabasa sa lahat ng tao. Pero, kung kunwari makikita mo na yung isang lalaki o babae, parang, ang ganda ng, alam mong, maisip mo na lang, papasok agad sa utak mo na, ang hirap nito ligawan or parang, ang taas ng standard nito. Pero simple pala, no? Oo, hindi mo May ganun. in-expect na, kasi ikaw na tao, parang, tatry mong u-approach or parang, mas sabihin natin mong ligaw sa ganun. Sa, mga taong iniisip mong ganun, matatakot ka kasi natatakot ka ma-reject. Or sabihin natin, natatakot ka na baka hindi mo kayang i-handle yung ganong bagay. Ganong level. Oo, ganong level na Kasi feeling mo out of the league ka. Oo, yun, tama yun. Pero biglang hindi mo pala i-expect na hindi pala ganun yung Kasi siguro ako hindi ko pa naranasan yung ganun eh, pero baka sa inyo naranasan niya na rin eh. May ganun, hindi na naman nila lahat. May kilala kasi ako tropa eh. May mga ganun. Na, ano yun? Basta yun, Alin hindi ko na-explain yung Dahil sinabi. Like yung out of the league, yung out of this league, ganun. I think, yan eh. Nasa utak lang natin yan eh. Tama. Ay, for me wala namang parang kumbaga mas mataas. Like, no one is above you. Lalo. Diba? Pare-paras lang tayo, pantay-pantay lang. Tama. It's just a matter of confidence. And some people actually, hinahanap-hanap nila yun yung parang, high standard tong tao na to. Actually, gusto ko ligawan to. Kasi parang, confidence boost sa ibang tao yun. Yung panliligaw sa mas, kumbaga, parang high sa'yo, standard. ganun. Oo. Kayo, namamatter ba sa inyo yung age the matter? Age matter? Kung does it matter? Oo. Depende. Ano siya, itong question na to medyo, ang tawag dito, controversial. Pero yeah, it's good to answer it. Actually, si Steve muna. Tingnan natin kung anong answer. Para sa akin, age do matter. Kasi kung maliligaw ka ng mas bata sa'yo, di syempre parang ang pangit lang tignan sa ibang tao. Pero kung ganun yung bet mo, di go for it. Pero, para sa akin, Wait Huwag lang minor, wag lang minor. Maturity-wise kasi. Oo. Kasi, isipin mo ito, buddy. Iba na sa utak. Kung mangliligaw ka, magjojowa ka ng mas bata sa'yo, and iba yung pag-iisip nyo, hindi kayo magkakasundo, madami kayo pag-aawayan. Kasi yung isip mo, gusto mo na yung parang mga mature na bagay, parang sabihin natin stable job,
stable na buhay, maglito ganyan. Then yung sa kanya, parang gusto niya pa yung mga laro, parang laro-laro, ganito ganyan, banding-banding, ganitong bagay. Siyempre, So, difference ng priorities. yes, yun ba? Pero siyempre yun yung, yung pagtatalunan niya minsan. Pero, para sa akin, may impluwensyahan ka rin kasi ng may impluwensyahan ka rin ng jowa mo or sabihin natin throughout the relationship, mag-iiba din yung mga perspective mo sa buhay. Na kung ano yung pinapakita mo, kung ano yung pinipicture mo, maa-adapt din yun ng halubilo mo. Yan. So, age, Dumatter sa akin. Ay, same sa'yo. Yung answer mo. Kasi yung ex ko nga, mas matanda sa akin. Yun. Ilang years lang naman yung gap namin. And... Baka mapanood nyo. Di, wala. Kakasal na nga siya eh. Congrats. Yan! Tropa ko yan. Ay, wag na. Ikakasal lang nga. Ikakasal lang nga, pati. Sisira ka pa ng pamilya. Hindi, for me naman. I-hire mo ako, photographer. Yan. Photography! Hire nyo kami. Green wall. Bubulsa kami ng lumpia. Anyways, yeah, I think same agree ako kay Steve doon and with you as well. We're on the same page. I think it does matter at some point. Kasi syempre, of course, some people will say na parang age is just a number, ganon. Pero even inside your household, ito, tingnan nyo lang, hindi, not even parang romantic relationship, but even just your relationship with your family. Kasi wala kang kapatid eh. Pero for example, Steve, wala kang pamilya. si Steve and Ed may kapatid. May mga kapatid. There's a difference dun sa generation ng sa case mo brother and sa sister, ganon. Ito naman. Meron na agad difference eh. And meron na agad hindi pinagkakasunduan. Oh. So, what more? Kapag sa romantic relationship na, di ba? And it does matter kasi pwede namang hindi totoo yung nararamdaman sa isa't isa eh. Sometimes, tayong medyo matatanda na. Compare dun sa, kunwari, yung, scenario lang kunwari yung someone is may karelasyon na mas bata sa kanila. Ang hinihil nila yung inner child nila eh. Kaya nila gustong magjowa ng mas bata sa kanila. Nang sapat? Yeah. Ano? Nang sapat na age. Age ka. Hindi, I think that's one of the reason bakit some people pinipiling magjowa ng mas bata or mas bata sa kanila. Hindi ko masasabi. Yeah. I said just one of the reason. Yun nga. I think it's that you are trying to heal your inner child. But yeah, it's not kumbaga magandang rason para magjowa ka ng mas bata sa'yo. Pero I think it's one of the reason. Yan. Yung topic mo kasi parang gusto mo mapahamak tayo lahat eh. Tinanong ko lang naman. Pag-usapan muna natin yung parang one of the cringiest. Cringiest ba? Cringiest. Na steps na ginawa nyo sa para sa taong gusto nyo. Ako yung simpleng akbay lang. Yung alam mo yung dating galaw, uungat yung ganyan. Gaganyan ka ba, di ba? Di ba? May na-flashback ka sa akin. Imposibleng din yung naranasan. Di ba? Totoo. I mean, ayun, natry ko rin. Yan. Natry mo? Oo. Oy. Grabe ito sa akin. Makbay ka? Umakbay ka, kala ko babae yung makbay sa'yo. Umalis lang, may putok. Tapos yung yung panaglalakad ka, nangyari, di ba? Sidewalk. Kung babae is naglalakad. Alam mo yung parang maagip ng sasakyan. Kahit gano'n, gilid mo siya yun, tas akbay. Kasi mga tropa. Sa akin kasi... Sabay tutok ng kutsilyo, sabi niya. Hindi kasi... Akin na pera mo. Sa akin kasi hindi ko alam na may mga ganun noon. Like, automatic na lang sa akin na kunwari, naglalakad kayo sa sidewalk. Tapos parang doon siya sa may parang... Lalaki lililipat ko. Etiquette, Tapos, Kahit sa tropa ginagawa hindi ko alam na gano'n noon. Then, nakita ko na lang sa TikTok ata sa YouTube or Instagram na Oo, gano'n. Sabi ko, may ganito pala. Ibig sabihin ng pre, ka? Bukas ng pintuan. Gentle dog ka. Gentle dog. Di, pero yun, yung kinukata ng cringes, meron ako. Yan. Yung may, di ba, umunat ka, yan, may pahabol pa yan eh. Kasi yan. Sa akin naman kasi, grade 9 to nun.
Meron kaming ano nun, parang, anong tawag sa inyo yung camping na sa school mo? Wala ako. Camping. Hindi ako nagano. Hindi kasi, hindi, Camp one meron nakita. kasi yung Camp 1, Camp 1 nakita? Oo, yung ganun yun. Sa mga grade 9 lang yun Mga grade 9 lang yun. Sa akin noon, meron din sa school ko noon. Parang kaya, sa mga hindi nakakaalam, parang siyang team building type of camping. Yes. Then, so yun nga. Meron kasi yung parang na-performance ang gabing yun. Tapos sabi ko sa mga kasama ko, tignan nyo itong gagawin ko. Sabi ko, lapit ako. Sabi ko, sakit ng ulo ko. Pwede mo pasandan ng ulo. Ay, awa! Ganun. Tapos, sabi ko, Pilipino to. tapos sabi ko, nilalamig ka ba? Gusto mo yakapin kita? Ganun ako. Ba't sa akin yung may namuestra? Nasa gitna ka eh. Hindi na ako sa gitna. Kasi ba eh? Sa akin, walang pasabi-sabi. Diba, ngari, dalawa lang kami. Tapos sa kubo yun. Kumakain kami. Tapos umaganon ako. Nakahiga ako sa kanya. Wala lang, sarap sa feeling. Pero, di ba yung mga simple Mga killing simpleng ng mga ano lang. kabataan natin? Ako, alam ko yun sa'yo. Ano? Nako. Marami. Sobrang cringe yung tao kasi medyo hopeless romantic. Sabi nila. Hopeless romantic. Ako eh. Uy, hindi, totoo Kanta yun ah. Yun nga eh. Oo. Ano ba yung nasa isip mo? Yung nagsingit ng letter sa one. Rapper. Kasi may mga locker dito oo. Nag-iwan ako ng tula. Yan, tama. Sample nga ng tula. Wag na. yung kung natatanda mo pa yung sinulat mo. Wala akong maalala eh. Pero it was, kasi tabi kami ng locker noon eh. Sa JCM eh. Oo. Parang tanda ko na. Sino kaya yan? Nakasalubong ko na yata. Shoutout na lang sa'yo. Hindi, pero Drop masyadong name. specific yan eh. Hindi. Pero other than that, madalas kong gawin kasi syempre tayo mga musician. Talagang docent talaga ako ng mga videos and VM noon. 'Di ba? Pares tayo. 'Di ba nakarelate dito? Di kami musician eh. Oh, Sorry. 'di parang yun na lang yung puhunan namin noon. Docent ako sa mga. I think for me it's a bit cringe ngayon na binabalikan. Cringe na binabalikan. Pero during those time I feel like parang sobrang romantic, di ba? Ang like manly. Like, Sa tingin kaya natin, may gumagawa pa kaya ng ganun. Na ano? Of course. Ay, ganun. Ay, dami! Hindi, dito. Kasi sa Pinas ko, kahit dito madami ting gumagawa. Doc Dennis na sila ngayon eh. I mean, para kasi sa akin, siguro yung mga ibang babae, may mga ganun pa rin hinahanap sa mga lalaki. Kasi kung yung mga galawan nila parang katulad ngayong ganitong generation natin ngayon, mga ganito ganyan yung Sa inyo. parang sa iba naman kasi parang ang hanap nila is yung ganong ka-romantic, like sabihin mo natin cheesy or cringe, pero yung iba dun sila mas preferred talaga nila yun. Mas dun pa sila kinikilig kasi genuine yung mo eh. Kasi naman sa parang mga ganyan mo, ayokong gawin. So speaking of that, tingin nyo ba mas cringe tayo noon o yung ngayon, generation ngayon? Actually. Personal, preference ko lang. Like, opinion pala, I mean. Para sa akin, basta gumana, di cringe yun. Totoo. Pero, para sa akin, kung isipin ko sa akin noon, kung paano ako umakta, parang nakikirjan ako noon. Mm-hmm. Kasi yung ngayon, kasi parang mas pag nakikita, kunwari, social media, parang nabe-brainwash ka na dun, parang pakakita mo yun, ang angas talagang. Big factor yun talaga. Oo, ang angas ng ginawa nila. Doon syempre, yung mga kabataan, ganun yung gagawin nila, tutularin nila. Kung napagana, edi panalo ka. Kung hindi, edi try again next time. Yan. Mga ganun ba? Try again next time. Ginawa ng laro lang. Hindi kasi... Anyways, pag bata tayo ganun talaga eh. Ikaw, anong sagot mo doon? Ay, cringe or ano? Okay lang. Okay lang. So, nakikrinjan ka ngayon sa mga kabataan? Ngayon sa kabataan? Hindi. Kasi naranasan natin eh. Oo. Tama yun, tama. Oo, ako din. Same. I think, iba lang, siguro may difference lang ng, level of ka-cringe yan. Pero, parehas na, cringe. Pero during those times, kapag ikaw yung naka-experience nun, iba yung feeling. Yes. And siguro depende rin sa kung paano mo dalhin, paano mo idala yung Kasi para sa akin, kung isipin mo, and gagawin mo, and nag-work, na proud ka sa sarili mong yan eh. Kasi gumana yung iniisip mo eh. Mm-mm. Then, pagka tumagal-tagal na,
parang magki-cringe ka na eh. Kasi, ginawa ko dun. Tapos, pero at the same time, isip mo, gumana. Hindi okay lang. Alam nyo, gagawa kong tula. Bigay ko sa kanya. Merry Christmas. Pero para sa akin, yung ginagawa mo ngayon, Merry Christmas. yung maglalagay ka ng notes sa locker, may mga tula-tula. Kung ako yung babae, laglag. Panty boy. Hindi naman lahat ng babae ganun. Pero ano, Hindi, parang asa ganyan. ang ganda lang kasi, sabihin natin, sinong hindi may love sa ganun, gagawan ka ng tula. Mm. Pero siyempre, lagi mo ng pangalan sa dulo para alam ko kung sino ka. Ang pangit pa naman ng sulat ko, guys. Totoo. Alam mo, umabot na sa point na, ipasulat ko na lang kaya. Kaso parang mas nakakahiya eh. Isang sulatan lang yan or ilang... Tinry mo... Hindi, everyday talaga yun. Like, Everyday. So, genuine ka doon. Roses are red, violets are blue. Ganun ka mag... Anyways. Yung mama mo, kulay blue. Anyways. Bilaw pagkain mama, dog food. Bigay ko sa kanya. Bakit? Kasi, Slow. Okay. Hindi, anyways. Anyway. About ano naman tayo, about how do you handle your rejections? Relationship. Hindi yung ngayon kasi iba na yung ano natin. Pero paano yung handle yung mga rejections yun noon? Ay, basketball lang. Actually, kung dati po, Distract yourself. ano eh. Talagang, hindi kasi ako maano na... So wala kayong drama face na parang Hindi, meron. Yung... Sapak niyo yung down. Yung ano. Wala. Wala? Ikaw wala rin? Rejection? Oo. Wala. Wala kayong drama face na gano'n? Di naman ako Kasi na-reject. pagka na-reject ako nun, wala lang akong pake. Kasi, Di naman ako na-reject. Wow. Joke lang. kasi naisip ko nun ano eh, parang... siguro dumating lang ako sa point na ano, parang ba't ako iiyak sa ganitong ganyan bagay. Nung bata ka, meron ka ng ganong isip? Grade 7. Mature mo, ah. Grade 7 ba? Sabi ko, Tapos ngayon, kayo yung mga cringe talaga na isipin ngayong balikan. tapos magbabasketball ako, nagagalit ako. Sabi ko, di ka lang naman yung babae sa mundo. Chit. Akong ka naman. Oh, yan yung galing. That's good. Ako hindi. That's good to know. So hindi ka din. May rejection, pero yung... Walang drama face nga. Wala. Kung, wala. Ano So lang. move on agad, ganun? Oh, shit. Ba't mo pasa sa... Kung bata kang, kung ganun yung edad mo, bakit ka mag-stick sa isa nun? Palaga naman Hindi, ba? hindi ako ganun Wag yun. Hindi ako ganun. Pero ganun. Ewan ko, ganun lang yung ano ko nun. Naisip ko. Pinas pa yun eh. Siguro, nasaktan ako nun. Siyempre, may effort kang ginawa. Then, nireject ka, diba? Speaking of nasaktan, anong may pinaka-memorable na rejection na natanggap niyo? Ay, what way? Paano sinabi sa'yo na wag naman ligaw or something ganun? Ay, wag namang ligaw. Ay, chat. Sa chat sa'yo? Ay, ayaw. Sino unang gusto magkwento? Sige siya. Ako sa chat nun. Sa Pinas pa ako nun. Lapit mo lang. Ay, sa Pinas pa ako nun. Chat yun. Kaklase ko kasi siya nun eh. Pero yung maganda naman, papunta na ako ng Canada, kaya wala naman ako pake. Chat siya sa akin, ganun sabi niya, parang tigilan ko na daw magligaw. Sabi ko, okay. Yun lang sinagot ko, okay. Di na ako lumaban, sabi ko, okay lang. Dapat okay. Sinagay mo na wala, di ko pa alam yung mga ganyan nun eh. Hindi pa uso. Okay lang, sabi ko nun eh. Sabi ko, alam ko naman. Sabi ko kasi, mahirap din. Sabi ko, mahirap LDR, sabi ko. Ayoko din, sabi ko nun. Yan. Punta na ako dito and new life, new me. So memorable sa'yo yun? Oo, kasi talagang pinaghirapan ko ligawan yun nun eh. Throughout school year nun eh. Alam ko ata to. Niligawan ko yun nun eh. Kasi, hindi, grade 7 ako nun eh. Hindi ko ako nun kasi sa lahat ng kakasi ko noon, siya talaga yung pinakamaganda. Siya talaga yung umaangat yung kagandahan niya nun. Try ko ligawan. Kasi sabi ko, grade 7, high school. So, kailangan may ko yung pangalan ko, sabi ko. Ganun ako nun. Talagang, usap-usap ako sa lahat-lahat. Hindi ako nahiya nun. Tapos, boom, kita ko siya. Parang alam mo yung kanta ng Hambog, yung high school. Ganda nun. Classmate. Ang lupet. Pero sige, ano yung sa'yo? Masyado siyang masaya eh. Binalikan niya kasi yung yung high kilig. school ko. Yung kilig. Ay, go, boss. Sa akin yung sa Pilipinas, walang chat or text or usap sa personal na break. So ghost. Oh, ghost siya. Tapos, kung recently na ex-girlfriend, Aba. wala siyang reason bakit kami nag-break, yun. Wala siya lang sinabi. Wala siyang sinabi.
siya. Yun. Agoy. Parang kami na, ayoko na. Bounce. Di bounce na ako lang. And ang masakit doon is, pumunta ako sa bahay nila may hawak ng bulaklak. Tapos, Outside this... sasabihin lang niya na ano, ayoko na. Ayoko na. Yun. Sige. Yun yung masakit sa kanya kasi wala pa akong Para palang movie scene yung sa'yo, buddy. Hindi kasi pre, wala pa akong pera nun, tsaka anong oras na. Sino ba meron? Naghanap pa ako ng store na may bulaklak pre. Kasi yung bahay ko dun is coins lang. Yun yung pang sinib ko. Wala pa akong masyadong trabaho nun pre. Yun, bulaklak. Tinatawagan ko siya dun sa baba ng apartment na ng oras na. Ayun. Siguro dun lang din siya na kulitan sa akin. Ito tip, buddy. Hindi kasi body. Pagka, di ba wala, kasi ako nun, wala akong pera, mga pangbulaklak, ito ganyan. Ang technique ko kasi, meron kasi kaming, may kapitbahay kasi kami nagtatanim talaga ng mga bulaklak. Talagang, yung mga rosas talaga na yung may mga tinik-tinik pa. Ginagawa ko noon, kuha ko sa kanila, Pre. yung mga tanim nilang ganun, talagang iniingatan nila. Naka-barricade pa yun, ha? Oo. Lumaki ka pala magnanakaw. Gawanan ako no. Pitas ako ng pitas ng ganun. Shoutout mo, tsaka mag-thank you ka na rin. Thank you sa kapitbahay ko sa sentro. Tignan mo, wala kaming kapitbahay na ganyan. Wala kaming ganyan eh. Nag-prevail ka ba? Santan lang yung Oo. bulaklak dun sa... Christmas party yun, buddy. Christmas party yun. Sumasayaw kami nun ng yung... Slow dance. Oh, slow dance. Yan Yung kanta pa namin yung yung 1,000 Years. Aba. I love you for that. Takbo ako sa bag ko. Kuha ko. Tapos sabi ko, flowers for you. Uy! Tapos sayaw kami. Heart, beats, as ikat ganun. May ganun ba walang linyaan yung flowers for you? Oo, meron. Siyempre. Hindi ko na maalala yung mga nangyari noon. Inabot ko lang ata. Kasi technique ko. Grade na ako nun eh. Flowers. Grade 4. Yung heartbreak na naman. Ayan na. Ano? Ikaw? Ako kasi yung tao na medyo all in talaga when it comes to love. Nasaksiyan ko yun? Oo. And so, kaya siguro meron akong drama face and sa inyo hindi nyo na-try. At least sabi nyo hindi ganun kalalim yung... Uy, meron naman. Pero sa akin kasi, memorable siguro na heartbreak. Yung pinagpalit ka? I think yung, sasabihan na parang you're not ready, ganun. And then all of a sudden, meron ng Iba. someone. Ay, yung mga study first. Mga study first. Shout out sa inyo. Cause that one, although, nagets ko naman yung point na parang, ayaw ko nilang saktan ng fully. So, they're just gonna make up some Di ba mas reasonings. okay na direct na lang sabihin? Alam mo, merong conversation about that. Kasi some people, sinasabi nila na, yun daw yung reason ng mga babae, kaya daw, ganun yung sinasabi nila. But then, for you, di ba? Sa atin, as males, paano nyo ba, ano ba masasabi nyo doon pala? Is it better na, like, i-straight to the point na lang na, okay? Ayoko sa'yo. Oo. Or, is it better na magbigyan na lang sila ng reason na iba? Para sa akin, mas magandang straight mo na lang to the point. Kasi, kung papahabain mo pa yung, bago mo sabihin na, parang... Hindi, kasi yung iba, hindi naman sa pinapahaba, but the other people daw is sinasabi na parang, di ako ready sa love or yeah. I mean, gets ko yung mga taong ganun. Kasi syempre, ayaw nila masaktan ng todo yung... Guy. Yung liligaw. Guy or girl, sabihin natin yung sino man ng liligaw. Para hindi makababa sa confidence. Oo. Pero at the same time, para lang sa mas magandang i-straightforward mo na lang na i-reject yung tao. Kasi kung papahabain mo pa yung istorya mo na ganito ganyan, tapos malalaman na lang niya out of nowhere or sa social media or sa ibang tao na may jowa ka na pala, di syempre masasaktan ng todo yung lalaki. Ganun din. Oo. Kesa sa i-drop mo na lang na basta yung arang ayaw mo siyang manigaw. At least minsanan na yung sakit. Oo. Like, ayaw mo na siya maligaw. Hindi siya prolong. Oo. Like, diretso mo na, isang bagsakan na ng sakit, boom. Bounce, hanap agad iba, gano'n. Grabe si Tito. Parang Tito advice, boss. Yung Hindi kasi- kabataan ko kasi malakas ako. Hindi kasi ganun ba kasi yung advice nila sa akin noon? Sa Pinas ba? Dito mo rin yun. Ikaw, Oo, boss. Tito ka talaga. Anong say mo doon?
Oo, totoo yun. Sinasabi ni Steve. Diretso nyo na lang kaysa dahan-dahanin kasi pag ginandahan-dahan nyo siya, mas nawawala interest yung guy sa'yo. Kaya mas, siguro ganun din. At Diba? the same time, umaasa din yung tao. Oo. Kasi sabihin mo, hindi pa ako ready sa relasyon, focus pa ako sa school. Hindi, syempre, iisipin na nung liligaw, pag-asa pa ako. Ano? So, syempre, tutuloy-tuloy pa rin yan habang ikaw, ka na, pagod ka na, ayaw mo ng ganito ganyan na relasyon. Ayaw mo na ng ganito ganyan na sitwasyon. Then, boom, bigla ka na namang ghost. O di, syempre, mas masakit yan, di ba? Iisipin ng guy na kulang pa yung effort ko siguro. Kaya, ayun, magbibigay pa rin siya, todo effort pa rin. Tapos ikaw, yun siguro. Pero kaya mas okay na straight to the point. Diretso, buddy. Ikaw, May question siya. Ha? may question mo, di ba? O, Question. ikaw sagutin mo sa'yo, yun. Hindi, same lang naman tayo ng mga answers doon. Sige, May experience niya kasi. Para meron lang akong sagot. Oo. May pause. Hindi, tama naman na parang straight to the point para minsanan na yung sakit. Pero, at the same time, may mga tao rin naman kasing hindi kaya yon tanggapin. And so, April boy. yeah, opinion-wise, yeah, I think straight to the point is still better para mabilisan na, tapos na. At least yung guy hindi masyadong nagpo-focus sa'yo kasi parang, yun nga, pinapaasal niyo yung guy. Yun. And Yun also, yung sinabi ni Steve. ito kasi yung problem sa mga kabataan ngayon, na pag nireject sila, feeling nila parang ang baba ng tingin nila sa sarili nila. Hindi kasi ganun yun, guys. No? The reason lang kaya minsan nare-reject tayo is because hindi tayo yung taong gusto nila eh. Hindi naman pwedeng i-mold mo yung sarili mo sa taong gusto nila dahil lang gusto mo sila. Di porket crush kita eh. Oo, crush crush mo ka na rin din, nila. crush ka din niya. I think yun lang Crush yung point ko kita eh. dito. Nagkakaroon ng problem dito sa tanong nyo, sa tanong na yun kasi ang effect, ano bang effect doon sa mga manliligaw, di ba? Pero both side may pagkukulang eh. I think pag ni-reject ka, learn how to accept it. Not in a bad way. Bad way, yeah. Kasi walang problema sa'yo. Pag ni-reject ka, walang problema sa'yo. It's just that, hindi ka niya gusto. That's it. As simple as that. Yes. Yun lang. Siguro yun Standard. lang. Kumbaga. Yung tanong mo. So, yung tanong ko, bakit ka single? Yung ba yan? Wala ba? Pwede yun, pwedeng tanong. Oh, maganda yan. Ikaw, ba't ka single? Ako? Unahin ko na ba? Nauna na siya. Hindi, dito Tinapik na na kita. lang. Dito na lang. Kasi pag ano, kasi Boto ko. Mas matagal na single to. Hindi, sige go. Ba't ako Forever. Since birth. Sumusuntok. Since birth ako eh. Hindi nga, seryoso. Ito, honest to God. Ba't ako single? Bakit nga ba? Hindi siguro parang ni-enjoy ko yung life na na walang nagko-control. Pero at some So point, you think relationship is Wait. controlling? dati kasi ganun ako eh. Sige. Sorry. Na-experience ko kasi, yun nga. And nawala tuloy ako. Sorry. Ayun, kaya single ako. Siguro na-enjoy ko yung freedom. Yan. Tama. Freedom na hindi ko siya nagagawa dati kasi nga. Nahati yung oras mo. Pero meron din some point na parang gusto ko ng lambing. Yung hinahanap ko. Yun. May callingan sana. Ganyan. Lambingin kita. Ano naman. Kalderetang lambing. Yun nga. There's a point na namimiss ko yung ganun na mga damobs. Aba! Mga ganun. Sabi ko na gusto mo ng lambing eh. Ay, lambigin mo. Ikaw dapat mo lambig. Ba't ako single? Siguro Short answer. waiting ako Wait. for the right time, right person. Aba? Yes, sir. Right place. Follow-up question. Sige. What is the right person? There can never be a right person. Ay, so. Ano? Ito ka lang mahirap answer. Mahirap eh. Hindi, huwag natin masyadong Gusto mo sagutin? Ikaw, masasagot mo dun sa tanong mo. Lagi ko sinasabi na meron tayong kanya-kanyang preference sa taong gusto Taong natin. gusto. Oo. Pero Right hook mo. pero pag dumating kasi yung tao para sa'yo, Sa'yo. mawawala yung preferences na yun eh. Tama. Siguro kaya na ako naging standard ngayon kasi nga single ako.
Kaya ganun. Kaya It's not ganun bad to have sinasabi ko. standards and preferences. It makes who you are kasi. May last question naman. Sige, pero yun. Ba't ka single? Ba't ako single? Parang yung tita ko. Hindi, it's a question na lagi kong naririnig sa akin. And madalas, hindi ko alam paano siya i-answer. And I think I have different answers depending on the people na nagtatanong. Yeah. Okay. Kasi, masarap naman magkaroon ng relasyon eh. Totoo. Diba? Totoo yan. I agree. Sobra. But, for me, I am single because I know I'm not ready. Yeah, I know I'm not ready. There's a lot of things na hindi ko pa naiintindihan sa sarili ko pa lang. And ayokong makadamay ng ibang tao. Just because I'm trying to heal myself. Kung baga gusto mo na face ka muna bago ka... Yeah, I don't think deserve nung tao na yun na masama sa kahit anong drama. Problema. Yeah, totoo. Tama. Totoo. Ba't may burp yun? Tama. Yeah, Totoo. and that's my own opinion. Some people will say na parang, May magsasabi, boss. oh yun nga, sige. Sasabihin nila ko pwede namang ayusin mo yung mga problema mo kasama siya. Ito yung sagot ko dyan. Even if you are in marriage na, kasal, May ang problema mo ay problema mo. Tama. Yan ang magpapasave sa isang relasyon. Communication is there, for sure. Kailangan mapag-usapan yung problema. Pero ang tanging makakaayos ng personal problem mo is ikaw. Kaya nga personally. Problema mo, ayos mo. Yan. Yeah, it's personal for a reason. Anyways, may bakit kanya-kanya ako single, din. it's because I'm not ready. Yeah, it's a choice. I'm not ready yet. Ikaw, Steve. Sa akin, ang nasa isip ko kasi ngayon gusto ko munang madami akong priority sa buhay. Dami akong gustong munang goals na natuparin. And at the same time, gusto ko pagka magkakajowa man ako, gusto ko yung financial stable na ako. Like, ayoko na yung poproblemahin ko pa yung pera. Like, ayoko pang poproblemahin yung mga ganung bagay ba. Like, gusto ko syempre, ma-enjoy ko na yung buhay kasama siya. Sorry, sa mura. Pero kasi ako, gusto ko kasi date to marry kasi yung gusto ko Ayoko yung parang magliligaw ako, tapos kreto ganyan. Parang, anong gusto mong kulay? Blue, red? Pagod na ako sa ganun, men. Na ako, retired na ako sa mga ganyang bagay, pre. Gusto ko, pag gusto ko parang diretso, mahal mo ba ako? Hindi. Ganun ba? Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Pero, kung bakit ako single dahil, ganyan, gaya nga sabi mo kanina, maganda ng mga sagot mo. And, yung mga sinagot mo kanina, which is, parang hindi ka pa nga ready, ganito, ganyan, or... Tsaka recently, yun nga, nag-break. Hindi ba? Gusto ko lang din i-add kasi, if you respect someone, respect their peace. Respect it. Isa kong reason. Hindi siya basta-basta lang na parang, may drama kasi ako kaya ayokong idama yung tao. It's more of I respect everyone's peace. You're right, yes. And if you love someone, mas lalo. Respetuhin mo kung ano yung mas makakabuti dun sa tao. Parang, tama nga yung sabi mo kanina. Parang, ang hirap din kasi kung papasok ka sa relasyon na may problema ka pa. And, tama naman sinabi mo kanina, na nakakamiss din talaga na, na may nanglalambing sa'yo, mga ganun. Nakakamiss din talaga kung nasa relasyon ka. Pero kung may isip mo din at the same time, parang, kung hindi mo pa kayang i-handle yung mga basic na problema sa isang relasyon, wag ka munang pumasok. Kasi, yung mga ganong awayan, mga selos, mga ganitong ganyan ba? Normal. Parang kalimutan mo yung mga anniversary, mansari nyo, ganitong ganyan. Tapos napipikon ka na sa ganun. Or parang may umiinit ang ulo mo. Wag ka muna, buddy. Medyo, muna. Ayusin mo muna. Tulad ko, naayos ko muna sa akin. Ano masabi mo nun? Kaya ko ba? Hindi ko na alam kung anong pinag-uusapan niya Kasi kung bakit... Nawala kasi siya. Doon pa rin, yun pa rin. Ito yung sa last na tanong ko. Okay lang ba sa inyo ang dating app? Ooh. Have you tried? I don't think may difference siya doon sa I don't think malaki yung difference ng dating app doon sa normal na ginagawa or like yung nakasanayan ng gawin ng tao na pakikipag-socialize. Yeah, I think dating app is also a social media platform That is for me. And ang tanong mo is okay lang ba?
Sure, if kung doon mahanap yung para sa'yo, edi go for it. Wala akong masisay na mali doon sa dating app. I think it just it lessens the social ability ng tao sa personal na level. Yun lang siguro. Yun lang yung cons niyan for me. Iba kasi tinitik ng ibang tao eh. Kunwari, di ba sinabi, ay, kinakakilala ko to sa dating app. Ay, dating app parang kadiri naman. Ganun. Kasi iba yung nasa isip ng tao pagdating sa dating app. Alam mo yung mga pang one night na gano'n. Which marami rin naman talaga kasing gano'n. Pero ibahin natin yung mindset natin gano'n, pre. Ay, anong sagot mo ba? Uy! Sino ka? Super Ingo? I mean, siguro, nung bata ka, mga narinig mo yung mga Tinder, ganun. Siyempre, parang gusto mong itarik kung ano man yun, di ba? Curious ka. Parang gusto mong gusto mong buksan. Kasi, di ba dati, parang narinig natin madaming na, nakaka-catfish sa mga dating app na ganito, ganyan. So, na-try mo? Kailan ba yun? Siguro curious kaming lahat noon. Download kami ng Tinder. Tapos, so accept lang kami kung sino yung ma-match, ganun. Tapos yun, ewan ko, delete na rin. Parang gano'n lang kabilis yung naman eh. Kasi, so, wala kang na-meet doon? ewan ko, kami mga tuturo pa kasi yun eh. Kayo lang nag-meet? Tinry kasi namin yung Nyari, may nag-match. Tapos, kinausap mo siya doon sa Tinder na yun. Then, sabi na meet up kayo, gano'n. Pumayag ka ba? Hindi ko alam eh. Kasi, so, wala talaga. Swipe lang kayo. kasi kung kami nun, kami mga tropa ko yun nun. High school pa kami nun eh. Tinry lang namin mag-download ng Tinder. Ako lang pala. Well, anyways, I think yun na. Pwede na ba yan? Pwede. Okay na ba kayo? May gusto ko yung gusto ko yung i-share na parang yung... Next na share ko, may jowa na ako. Ilan? Ay. Grabe ka naman. Tulad mo ako sa'yo. Uy! Sinasampu mo. naman kami ni Boss Teddy. Ano? Pwede. Share nyo yung mga problema nyo sa jowa. Hindi mo kapatay kami. Wag yan. Share mo nila kung bakit, Ba't ka may jowa? May racket, sir. Hindi, bakit mahal mo yung jowa mo? Abangan nyo po yan sa next episode ng Tropa Talks kung saan. Okay na, tapusin na natin to kasi hindi ko alam kung paano ko pa i-edit to. Kaya ang sakit na ng ulo ko kaninang iniisip. Yung kanina ba? Yung mic. Wala na ako idadagdag. Maraming salamat Steve po. daw meron. Meron ba dadagdag? Wala. Tapos na ako. Gusto ko i-promote Empty Feelings po. Labas na po yan by that time na na-release ito. Empty Feelings by Genesis featuring Christine. Again, if you're watching this on YouTube, we are also on Spotify, so please check us out there. And like, comment, and subscribe to YouTube. Please lang po. Follow niyo yung page. Ano? Bye-bye! Ano ko i-edit to? Sino gusto mag-edit, guys? Si Steve.